Ang unang pag-ibig ni Rika ay tinanggihan ang alok ng kasal ni Ben dahil sa kanyang karera at walang awang umalis ng bansa. Ang kanyang matalik na kaibigan sa pagkabata ay hindi rin nakayanan ang kanyang pagtalikod at pinakasalan ako. Sabi ng lahat, pagbalik niya, iiwanan niya ako. 3 taon na ang nakalipas, nakabalik na sa bansa ang unang pag-ibig niya. Sa aming bahay sa Ayala, Alabang, nanonood ako ng mga balita sa telebisyon nang biglang madula si Marco, isang mananayaw, at nahulog mula sa entablado. Sa gitna ng kaguluhan, may isang babae na nakasuot ng magarbong damit, malamig ngunit puno ng pagmamahal, na sumuong sa karamihan ng tao upang tulungan ang sugatang lalaki at mabilis na umalis sa lugar. Kahit na nakita ko lang ang kanyang mukha sa gilid, pagkatapos ng 3 taon ng kasal, kahit na maging abo ako, makikilala ko pa rin siya. Kagabi, ang babae ring iyon ang kapiling ko sa kama. Sabi niya, maaga siyang uwi ngayon. Lumingon ako sa hapagkainan, malamig na ang mga pagkain. Lahat ng iyon ay inihanda ko ng buong hapon. Tumayo ako at itinapon ang lahat ng pagkain sa basurahan. Nagkaroon ng 2 pulang palto sa likod ng aking kamay na bumubuo ng malinaw na pagkakaiba sa aking walang ekspresyon na mukha. Nakakatawa talaga. Pagkatapos kong itapon ang pagkain, umakyat ako sa itaas at nagsimulang mag-impake. Naalala ko ang araw na pinakasalan ko si Ben, pirmado pa namin ang isang kasunduan sa diborsyo na may taning na 3 taon. Tama nga naman, iyon ang panahon na nag-aaral sa ibang bansa si Marco. Kahit na may 3 buwan pa bago matapos ang kasunduan, bumalik na ng maaga si Marco. Ang aming kasunduan sa diborsyo ay natural na magkakabisa. Binuhat ko ang maleta ko pababa. Ang aking kalooban ay tunay na komplikado. Bago ako umalis, hindi ko napigilang tawagan si Ben sa kabilang dulo ng linya, narinig ko ang kanyang iritadong boses. Ano na naman ba? Sa pagdinig ng kanyang malamig na boses, ang aking mga daliri na humahawak sa telepono ay medyo namutla. Malinaw na nakalimutan na niya ang kanyang pangako kagabi. Pero wala na ring dapat paniwalaan ang mga salita ng babae sa kama. Kumain ka na ba? Siguro hindi niya gustong sagutin ang aking walang kabuluhang tanong. Tumahimik ang kabilang dulo ng linya sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay sinabi, kung wala nang iba, ibaba ko na. Busy ako. Isang maikling at direktang pangungusap. Pagkatapos niyang magsalita, binaba niya ang telepono. Pagkatapos noon, nagmaneho ako palabas. Pinili ko ang pinakamahal na kotse sa garahe. Sa orihinal, nakaparada sa gitna ng mga mamahaling kotse, walang espesyal na nakita. Ngunit, sa sandaling ako'y bumiyahe, naging kitang-kita ang natatanging estilo. Hindi ako nag-atubili na magmaneho diretso sa pinakamagarbong 7-star hotel sa lungsod. Inabot ko ang aking black card sa resepsyonista. Gusto kong mag-book ng presidential suite sa loob ng 3 buwan. Ngumiti ang resepsyonista habang kinukuha ang aking black card. Magandang araw po, ma'am, ang kabuang halaga ay 15 milyon. Nag-book po kayo ng presidential suite. Kung kailangan nyo pong mag-check out ng maaga, sisingilin po namin kayo ng 30% na bayad sa pagkansela. Panatilihin kong kalmado ang aking sarili at walang ipinakitang emosyon at nag-swipe ng card. Sa palagay ko, hindi ko na magagastos ang pera ni Ben bukas. Ang kasunduan sa diborsyo na inihanda ng abogado sa aking utos ay hahatiin ng pantay-pantay ang mga ari-arian. Ngunit, kung hindi sumasang-ayon si Ben, posible ring ako'y maiwang walang-wala. Tutal, kasama sa legal team ng Liu Group ang mga nangungunang eksperto sa industriya. Tila wala silang hindi kayang gawin. Kaya, habang ako pa ang asawa ni Ben, dapat kong gastusin ng malaya ang pera. Tutal, kung hindi ko ito gastusin, bibigyan ko lang ang 2 partido ng pagkakataon. Pagkatapos kong mag-swipe, magalang na iniabot sa akin ng resepsyonista ang card ng kwarto. Narito po ang inyong card ng kwarto, ma'am. Pakiingatan po. Sa sandaling ito, tiningnan ako ng lahat na parang tinitingnan ang isang ginintuang nilalang na naglalakad. Sa ospital, sa labas ng operating room, sumimangot si Rika nang makita ang record ng pag-swipe ng card. Hindi dahil sa halaga ng pera, kundi dahil sa paraan ng pagbabayad sa 7-star hotel. Medyo sumimangot siya at balak ng tawagan si Ben nang itulak ng doktor si Marco palabas ng operating room. Suot pa rin niya ang kanyang damit ng pagsasayaw. Ang kanyang braso ay natatakpan ng mga sugat mula sa pagkahulog at mga props sa entablado.
Ngayon, mas kapansin-pansin pa ang mga sugat na tinahi. Ang kanyang mukha ay mas maputla kaysa sa bedsheet sa ilalim niya. Ibinaba ni Rika ang kanyang telepono at lumapit sa doktor at nagtanong, "Doktor, ano ang lagay niya?" Mayroon siyang bahagyang concussion at maraming pasa sa kanyang katawan. Mayroon din siyang bahagyang pinsala sa kanyang gulugod, ngunit ayon sa mga resulta ng pagsusuri, hindi ito masyadong seryoso. Bagamat hindi siya masyadong nasugatan, nahulog pa rin siya mula sa mataas na lugar. Ang mukha ni Marco ay maputla pa rin. Tumingin siya sa doktor at nag-alala, magkakaroon ba ito ng epekto sa aking karera? Sumagot ang doktor ng may pag-iingat, nakadepende ito sa kanyang paggaling sa hinaharap. Hindi natin maalis ang posibilidad na. Biglang lumuha ang mga mata ni Marco, ngunit sinubukan pa rin niyang tumingin kay Rika. "Rika, salamat sa iyo ngayon. Umuwi ka na, kaya ko na ang sarili ko." Hindi pa niya natatapos ang kanyang mga salita nang seryosong pigilan siya ng doktor. "Hindi pwede, kailangang mayroong mag-aalaga sa kanya. Kahit na bahagyang concussion lang, maaari itong magdulot ng panganib. Hindi dapat itong baliwalain." Mumuso si Marco, tila gusto pa niyang sabihin ang isang bagay. Sinira ni Rika ang katahimikan, "Dito ako ngayong gabi. Magpahinga ka lang." Matagal na silang magkakilala, kaya natural na alam ni Marco ang kanyang pagkatao. "Kung gayon, inaabala kita. Kailangan ko bang tawagan si Ben para magpaliwanag?" Ang balita ay masyadong maingay, siguradong nakita na niya iyon. Tumahimik ang babae sa loob ng ilang segundo na parang iritado. "Hindi na kailangan." Nanatili si Rika sa ospital hanggang umaga bago umuwi. Sa sandaling ito, nagsimula ng maglinis ang mga katulong sa bahay. Nang makita nila siyang umuwi, nagmamadaling nagtanong ang mga katulong, "Kakarating mo lang po ba? Gusto niyo po bang mag-almusal?" Hindi siya nakatulog buong gabi. Ngayon, medyo hindi siya komportable at sumasakit ang kanyang ulo. Hinimas-himas niya ang kanyang noo at kaswal na nagtanong, "Nasaan si Ben? Siguro pumunta na siya sa kumpanya?" Hindi pa po siya nakikita simula nang dumating ako. Hindi gusto ni Rika na may ibang tao sa bahay. Hindi nagtagal ang mga katulong dito. Tiningnan ng babae ang kanyang relo. Karaniwan, kumakain pa ng almusal si Ben sa oras na ito. Kaya, nag-book siya ng kwarto sa hotel kagabi at hindi umuwi buong gabi. Medyo madilim ang mukha ni Rika, ngunit hindi iyon napansin ng mga katulong. Nang dalhin ang almusal, may dala ring dokumento ang katulong. "Ma'am, ito po ang binigay ng management office sa akin kaninang umaga. Sabi nila, may nagpadala po nito sa inyo." Ang kanyang address ay mahigpit na binabantayan. Karaniwan, ipinapadala ang mga dokumento sa kumpanya. Pagkatapos suriin ng kalihim, saka lamang nito dadalhin sa kanyang harapan kung kinakailangan. Sa sandaling ito, maluwag si Rika, kaya wala siyang pakialam at direkta itong kinuha at binuksan. Ang mga salitang kikasunduan sa diborsyo na nakasulat sa tuktok ng pahina ay nagpalamig sa mukha ng babae na madilim na. Binasa niya ito ng mabilis at nang makita ang seksyon sa paghahati ng ari-arian, napatawa siya ng malamig. Napakadetalye. Lahat ng real estate, sasakyan, pera, at mga stock sa ilalim ng kanyang pangalan ay hinati ng pantay-pantay. Sinabi ni Rika, talagang matapang siyang mag-isip. Hindi nangahas na magsalita ang katulong na nasa tabi niya. Siyempre, nakita rin niya ang malalaking salitang diborsyo. Sa sandaling ito, hinihiling niya na sana ay makapaglaho na siya agad. Hawak ang kasunduan sa diborsyo sa kanyang kamay, mabilis na kinuha ng isa pang kamay ang kanyang telepono at tumawag. Sa kabilang dulo ng linya, mabilis na dumating ang antok na boses ng lalaki. "Ano na naman ba?" "Ben, ano ang ibig sabihin ng kasunduan sa diborsyo?" Nang marinig ko ang malamig na boses ni Rika, nagising ako ng lubusan. Ang literal na kahulugan nito. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Rika at ngumiti ng malamig. "Bago ako pumasok sa opisina para magtrabaho, kukunin ko itong basura na ito. Gusto kitang makita sa bahay sa Ayala alabang mamayang 8. Matapos na tuluyang magising, tumawa ako ng malamig bilang sagot sa kanya. "Rika, nasiraan ka na ba ng ulo? Hindi mo kailangang mag-alala na masisira ang reputasyon ni Marco bilang isang kabit. Alam lang ng ating mga magulang at ilang kaibigan na kasal tayo.
Sa mata ng iba, isa ka pa ring si Wang Baochuan na nagtiis ng hirap na naghihintay para sa karera ng kanyang kasintahan. Ngayon, wala na ang mga ulap at maliwanag na ang buwan. Natutuwa ang lahat para sa iyo. Kagabi lang nakita si Rika na dinadala si Marco sa ospital. Ngayon, naghain ako ng kasunduan sa diborsyo. Kung ilalantad ang kasunduang ito, tiyak na ipupukol kay Marco ang sombrero ng T-kabit. Pagkatapos kong magsalita, napagtanto ko na ibinaba na ni Rika ang telepono kanina pa. Tama nga naman, isang baboy na katulong. Malapit ang hotel na aking tinitirhan sa kumpanya ng Liu. Hindi ako nagmadali at pagkatapos kong kumain ng almusal, sumakay ako ng tren papunta doon. Nang magpakasal ako kay Rika, sa kahilingan ng aking biyenan, nagpunta ako sa Liu Group at nagsilbi bilang katulong ng buhay para kay Rika. Bagamat tinatawag na katulong, sa katunayan, isa lang akong alila. Araw-araw, nag-aalaga ako sa 3 pagkain at maliliit na bagay sa buhay ni Rika. Kumakain ako ng libre, walang ginagawa at kumikita ng sweldo sa kumpanya. Walang nakakaalam na ako ang asawa ni Rika, ang legal na asawa ng CEO ng Liu Group. Kapag iniisip ko ito, talagang nakakatawa. Alam ng lahat ang kanyang minamahal, habang ako naman ay mas mukhang isang espiya. Paminsan-minsan, kapag sumasakay ako sa kotse ni Rika, papunta sa kumpanya, kailangan kong bumaba 2 kanto bago ang kumpanya. Sa sandaling makarating ako sa kumpanya, agad kong bubuksan ang aking computer at magsusulat ng liham ng pagbibitiw. Malapit na akong magdiborsyo, kaya sinong gustong maging katulong? May taong nagmamadaling dumaan sa akin at biglang nagulat, Assistant Su, gusto mo bang magbitiw? Nag-propose na ba ang iyong mayamang kasintahan? Tumigas bigla ang kamay ko na nagtatype. Minsan, may nakakita sa akin na bumaba sa kotse ni Rika. Nagulat ang taong iyon at tinanong ako kung sa Liu ba ako sumasakay. Sa sandaling iyon, ayaw kong ipaalam sa mga tao ang relasyon na iyon, kaya nagsinungaling ako na mayroon akong kasintahan at na iyon ang kotse ng aking kasintahan. Kaya, kinabukasan, kumalat sa buong kumpanya ang chismis na mayroon akong mayamang kasintahan na nagmamaneho ng kaparehong kotse ng si Liu. Ang dahilan kung bakit walang naiugnay kay Rika ay alam ng buong 36 GA floor na ang pagkaing in-order ni Assistant Su para kay si Liu ay hindi niya kailanman kinakain at itinatapon sa basurahan. Si Xushan lang ang pinakagago na hindi nagpapabaya sa alinman sa 3 pagkain sa isang araw. Sa sandaling ito, itinatanggi ko, hindi. Naghiwalay na kami. Napakagandang kasintahan, pero nagawa mo pa rin siyang iwan? Kung ako iyon, maghihirap ako sa kamatayan. May mga taong nanghihinayang para sa akin. Ngunit, hindi ko alam kung gaano karami sa kanila ang natutuwa. Dahil dito, hindi ko maiwasang maisip ang aking mayaman na asawa. Ang kanyang boses ay banayad ngunit puno ng talas. Ang kanyang buong katawan ay ang kanyang matigas na bibig lang ang magaling. Hindi ko siya malalagpasan sa 5 buhay. Isang kahiyahiyang ubo ang humadlang sa usapan ng lahat. Lumingon ang lahat upang makita ang taong nakatayo sa pinto ng opisina. Agad silang natakot. Ang taong umubo ay si Wang Yu, ang espesyal na katulong ng si. Tiningnan niya ang si sa tabi niya at sinabi, sa oras ng trabaho, hindi ka dapat talakayin ang mga personal na bagay, lalo na ang mga bagay na may kulay na tulad nito. Tiningnan ni Rika ang lahat at sa huli, huminto sa aking mukha. Ang mga itim na mata niya ay mukhang malalim at tahimik. Assistant Su, pumunta ka sa aking opisina. Ang mga taong nakilahok sa usapan ngayon ay pagmumultahin ng 1,000. Pumunta sila sa opisina ni Wang Yu para pumirma ng notice ng multa. Agad na nagsipag-alisan ang lahat na parang mga ibon na natatakot sa mga sanga ng puno. Ako lang ang nagpatuloy sa pagtatype sa keyboard, nang walang pagbabago sa ekspresyon. Ang opisina ni Rika ay idinisenyo ng napakasimple. Nang pumasok ako sa opisina, abala siya sa pag-aaral ng isang dokumento. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang naglalaro, mukhang tamad at kaswal. Agad kong napagtanto na iyon ang kasunduan sa diborsyo na ipinadala ko sa bahay kaninang umaga. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa at huminto. Si Liu. Tumingala ang babae. Ang kanyang malamig na mukha ay walang ipinakitang emosyon, ngunit ang kanyang boses ay bumababa ng mas lalo. Paano mo nalaman na galing ako dyan? Tumahimik ako, sinasadya na magpanggap na mangmang. Kailangan ko bang sikuhin ang ulo ko para ipagpatuloy ang bagay na ito?
Mahigit sa 1-0 segundo ang lumipas bago ibinasura ni Rika ang paksang ito. Itinapon niya ang kasunduan sa diborsyo sa mesa. Ipaliwanag mo sa akin, ano ang ibig sabihin ng mga dahilan ng diborsyo sa dokumentong ito? Tumahimik ako sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay sumagot ng walang pagkatakot, ang literal na kahulugan nito. Isinulat ko ito ng malinaw. Ang mga taong nakakaunawa ay maintindihan ito. 3 taon ng kasal ng walang bagong buhay. Hindi ko matutugunan ang pinakapangunahing pangangailangan ng isang lalaki. Naghihinala ako na ang babae ay malubhang malamig. Sa tuwing nababasa ko ang isang salita, nararamdaman ko na mas humihigpit ang aking anit. Hindi ko maiwasang isipin kung mawawala ng kontrol ang babaeng ito sa kanyang galit at pipigain ako hanggang sa mamatay. Ngunit, ang lahat ng sinabi ko ay isang layunin na katotohanan. Sa loob ng 3 taon ng kasal, hindi niya ako pinayagang hawakan siya. Nang basahin ko ang seksyon tungkol sa paghahati ng ari-arian, tila naunawaan ng babae ang isang bagay. Parang ang 3 taon na pagsisilbi bilang iyong katulong ay hindi na sayang. Para sa mga ari-arian na nakapangalan sa akin, alam mo talaga ang lahat ng tungkol sa mga iyon. Ngunit Susyan, sa tingin mo ba ay kaya mong bawiin ang isang mula sa akin? Inihanda ko ang aking sarili para maiwan ng walang-wala, kaya hindi ko binibigyang pansin ang bagay na iyon. Ngunit, ang walang pakialam na ugali na ito ay naging isang hamon sa mga mata ni Rika. Ang kanyang mga daliri ay marahang umabot at hinawakan ang aking baba at iniangat ito. Sa ano ka mabubuhay? Mayroon ka lang maliit na sweldo na 5,000 sa isang buwan. Huwag mong banggitin ang upa sa bahay, hindi ka makakabili ng relo sa iyong pulso. Nakikita ang pangungutya sa kanyang mga salita. Bahagya kong ikiniling ang aking ulo, sinusubukang takasan ang kanyang pagkakahawak, ngunit ang resulta ay hindi katulad ng inaasahan ko. Sa halip masinigpitan at masakit. Sinubukan kong pigilan ang sakit. Iyon ang problema ko. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Tumawa ng malamig si Rika. Ang kanyang buong katawan ay nagpapakita ng galit na kayang magpunit sa akin. Nakahanap ka na ba ng kapalit ko? Nang makita niya na wala akong sinasabi, tinanggap ni Rika na tinanggap ko na. Bigla siyang ngumiti. Ang kanyang manipis na mga labi ay umangat sa isang mapangutya na kurba. Binitiwan niya ang kanyang kamay na nakahawak sa aking baba. May isang bagay na maaari kang magkamali. Wala kang karapatang magpasya kung magdidiborsyo tayo o hindi. May 3 buwan pa bago matapos ang kasunduan, ngunit sa palagay ko, walang pagkakaiba. Tutal, sa loob ng nakaraang 3 taon, hindi mo ako itinuring na asawa mo, lalo na ang huling 3 buwan. Ang ugali niya ngayon ay dahil lang nasaktan ang kanyang reputasyon at nagdudulot ng problema kay Marco ang diborsyo na iminungkahi ko. Ang masamang ugali ng isang babae. Mukhang hindi kami makakapag-usap tungkol sa diborsyo ngayon. Pinilit kong sabihin ang aking posisyon. Gaano man katagal ang oras, hindi ako babalik. Tiningnan ako ni Rika mula sa mataas. Gusto mong sabihin sa akin na gusto mong mamuhay ng magkahiwalay? Nang marinig ko ang 2 salitang magkahiwalay, parang may humawak ng mahigpit sa aking puso. Medyo masakit at medyo maasim. Pagkatapos ng aming kasal, ang bilang ng beses na bumalik si Rika sa bahay sa Ayala Alabang bawat taon ay kayang bilangin sa mga daliri ng isang kamay na hindi naiiba sa pamumuhay ng magkahiwalay. Tutal, 3 buwan na lang ang natitira. Sa palagay ko, hindi na kailangang magsama pa. Tinitigan ako ni Rika sa loob ng ilang segundo at ngumisi. Kung kinakailangan o hindi ay ako ang magpapasya. Ngayon, sasabihan ko si Wang Yu na bigyan ka ng 2 oras na bakasyon para bumalik at ilipat ang iyong mga gamit. Ang aking pagtanggi ay biglang naputol ng katok sa pinto. Magsisimula na ang meeting. Maingat na ikinabit muli ni Rika ang kanyang cufflink na inalis niya at lumabas. Nakatayo pa rin ako nang nakapirmi, matatag na sinasabi, Rika, hindi ako babalik. Hindi nag-abala si Rika. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinabi mo ang pangungusap na ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagtalo kami, at hindi rin ito ang unang pagkakataon na lumipat ka. Ngunit, bawat oras na lumipas, kusa kang lumipat pabalik. Sa sandaling ito, naiintindihan ko ng malinaw sa aking puso na hindi siya naniniwala sa akin. Tinatamad na akong mag-aksaya ng mga salita.
Tutal, sa paglipas ng panahon, maiintindihan niya na hindi na ako babalik sa pagkakataong ito. Pagkalabas ko ng opisina, nagtungo ako sa banyo. Sa katunayan, ang lugar na hinawakan sa aking baba ay nagiging pula na. Pagkatapos kong maghugas ng mukha, balak ko nang kumuha ng liham ng pagbibitiw para hanapin ang departamento ng EC nang bigla kong marinig ang isang tumatawag sa aking pangalan. Siyan, naubos na ang tinta ng printer. Hindi ako makapag-print pa. Palitan mo na. Sige, pupunta ako. Ang ganitong mga utos ay naririnig ko araw-araw. Bilang isang katulong sa buhay para kay Rika, kailangan ko lang managot sa kanyang buhay. Ngunit, hindi ako gusto ni Rika. Hihilingin niya mismo kay Wang Yun na pangasiwaan ang lahat, kaya unti-unting naging tagapaglinis si Sian sa buong 36 GA floor. Ang tumatawag sa akin ay ang subkalihim, ang taong karaniwang galit sa akin, ang kaparehong taong nanunuya sa aking paghihiwalay sa aking mayaman na kasintahan. Kahit na gusto kong magbitiw, dapat pa rin akong magkaroon ng moralidad sa trabaho, di ba? Hindi pa ako opisyal na nagbitiw. Ang aking trabaho ay sundin ang mga tagubili ng SELU at maging responsable sa kanyang pagkain. Sa ngayon, maaari ka nang mag-utos sa ngalan ng SELU. Huwag kang magpakitang gilas. Bagaman ang trabaho bilang isang katulong sa buhay ay mukhang ordinaryo, ito ay lubos na pinapaboran sa katotohanan. Ang taong nasa harap ko ay sabik na itulak ako palabas upang makapasok sa kanyang sarili. Ngunit tiningnan ako ng subkalihim na parang nakakita ng multo. Sian, naipit ba ang ulo mo sa pinto ngayon? Nag-aalaga sa pagkain ng si. Saan ka nakakita ng sihi na kumakain ng pagkaing inorder mo? Kapag iniisip ko ang mga pagkaing itinapon sa basurahan, hindi ko maiwasang makaramdam ng pananakit sa aking puso. Kaagad pagkatapos, nakaramdam ako ng sakit sa aking dibdib nang ihagis ng subkalihim ang mga dokumento sa aking dibdib. Dapat mong ihanda ang 2 print na iyon sa loob ng 2 oras, Assistant Sue. Dapat malaman ng isang tao kung ano ang kanyang mga limitasyon. Sumimangot ako nang marinig ko ang paggalaw sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko si Rika na inaakay si Chenyo palabas ng opisina. Ang kanyang mga mata ay nagkita sa akin. Walang pakundangang umisi ang babae. Ang kanyang mga mata at kilay ay nagpapadala ng mensahe. Kahit na ang maliliit na bagay ay hindi mo nagagawa, ano ang karapatan mong pag-usapan ang tungkol sa diborsyo? Tumawa ako dahil sa galit. Sa mismong harap ni Rika, walang galang kong itinapon ang mga dokumento sa subkalihim. Hindi pa nakapag-react ang subkalihim nang marinig niya ang mga dokumentong bumagsak sa lupa. Tumalikod ako at umalis. Isang boses ang dumating mula sa malayo, subkalihim kailangan lang malaman ng mga tao kung ano ang kanilang mga limitasyon, ngunit dapat din silang magkaroon ng mga tainga para pakinggan ang sinasabi ng iba. Hindi ko papalitan ang tinta ng printer at hindi ko rin ipiprint ang mga dokumentong iyon. Kung mayroon kang kakayahan, pumunta ka at magreklamo kay Rika. Gusto ko ang mga babaeng malalaki ang dibdib at walang laman ang utak. Ikaw talaga ay walang laman ang utak. Ngunit hindi rin ganoon kalaki ang lugar na iyon. Sa katunayan, malapit na akong magbitiw. Wala akong takot na magkasala sa sinuman. Bago ako umalis, nagawa ko pang pasamain ang mukha ni Rika, na mahigpit na ikinuyom ang kanyang manipis na mga labi sa isang hindi komportable na kurba. Pagkatapos, nagpunta ako sa GC department at nagpasa ng aking liham ng pagbibitiw. Tiningnan ng chief ng EC si Assistant Sue. Dalhin mo pabalik itong liham ng pagbibitiw. Ikaw ang pribadong katulong sa buhay ni Liu, di ba? Dapat mayroon siyang pirmang nagpapahintulot bago maaprobahan ng EC department. Hindi ko tinanggap at sinabi, hindi na kailangan. Hindi na ako pupunta bukas. Ayos lang kung bibigyan mo ako ng pahintulot o wala. Nagulat ang chief ng EUC, lumalabag ka sa kontrata. Kahit na magbitiw ka, kailangan mong magbigay ng abiso sa loob ng kalahating buwan. Kailangan bang magbigay ng abiso para sa trabaho ng pag-aalaga ng isang tao sa pagkain at inumin? Hindi niya kinakain ang anumang bagay na inorder ko. Kung gayon, mamamatay si Rika sa gutom. Na-order ko na ang lahat ng pagkain. Sabi ko ng diretsyo, kung gayon, hayaan mo siyang magdemanda sa akin. Pagkaalis ko sa Liu Group, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking kapatid na si Tanggil. Inaanyayahan niya akong uminom. Siguro nakita niya ang balita kahapon at natatakot siyang malungkot ako.
Medyo pagod ako kaya tumanggi ako. Pagbalik ko sa hotel, hindi pa man ako kumakain ng hapunan, natulog na ako. Nangangarap, nagising ako sa katok sa pinto. Tumingin ako sa relo at nakita kong 7:50 na. Bumangon ako at binuksan ang pinto. Sa labas ng pinto, nakatayo ang manager ng hotel. Ngumiti siya at sinabi, "Kumusta, Ginoong Xu? Ito ay ganito. Ang kwarto mo ay may maliit na problema at kailangang ayusin. Hindi ko siya pinahirapan, kung gayon, palitan mo ako ng ibang kwarto." Nang matapos ko ang mga salita, balak ko nang bumalik sa kwarto upang iligpit ang aking mga gamit. Gayunpaman, sumagot ang manager, paumanhin, ang lahat ng iba pang mga kwarto ay puno na. Ang pera mo ay naibalik na sa iyong account. Dahil ito ay kasalanan namin, ang multa ng paglabag sa kontrata ay inilipat din sa iyo. Tumigil ako sa aking mga yapak. Sinabi ni Rika sa akin na bumalik sa bahay bago magnegatibo 8:00. Ngayon, 7:50 na at ipinatatapon ako ng manager. Kung hindi ko maintindihan ang dahilan, kung gayon ako ay magiging mangmang. Ito ay tiyak na ang asong si Rika na nag-utos sa kanya na gawin ito. Hindi ako sumang-ayon na ibalik ang pera. Saglit akong nagalit at hindi napigilang sumabog. Kahit na hindi ko iniwasan ang manager, "Ginoong Xu, hindi ganoon kalaki ang sukat ng aming negosyo. Huwag mo kaming pahirapan. 14 milyon ay isang maliit na halaga ng pera. Kahit na hindi ako sumang-ayon na ibalik ang pera, walang magagawa." Ang paninindigan ng hotel ay napakatatag. Handa silang magbayad ng multa para sa paglabag sa kontrata. Naghihintay na ang mga repairman sa labas ng pinto. Sinabi nila na may depektong electrical system. Kung hindi ito aayusin sa lalong madaling panahon, maaari itong magdulot ng sunog. Sa huli, kinalagkad ko ang aking maleta palabas ng hotel. Ang kotse ng pamilya Liu ay naghihintay na sa labas. Nang makita ko ni Mang Thai na lumabas, nagmamadali siyang bumaba sa kotse upang tulungan akong buhatin ang aking mga gamit. "Ginoo," sinabi ni Di Liu na sunduin ka. Kaagad kong iniwasan ang kanyang kamay. "Pakiusap sabihin mo kay Rika, hindi ako babalik." Habang sinasabi ko iyon, mabilis akong tumalikod at naglakad papunta sa isang kalapit na hotel. Hindi ako pinigilan ni Mang Thai. Sa lalong madaling panahon, nalaman ko kung bakit hindi niya ako pinigilan. Ang resepsyonista ng isang kalapit na hotel ay nagbalik sa akin ng aking card. "Paumanhin, ang iyong card ay nakalock. Maaari ka bang magpalit ng ibang card?" Ginagamit ko ang card ni Rika. Kung tungkol sa pera ko, hindi na kailangang sayangin ito sa isang hotel. Tinawagan ko si Tanggil upang kumpirmahin na nasa bahay na siya at nagmaneho ng diretsyo doon. Ang kotse ni Mang Thai ay malapit na sumusunod sa akin. Wala akong ganap na pagpipilian. Pagkababa ko sa kotse upang kunin ang aking mga gamit, hindi sinasadya akong tinamaan ng isang palamuti sa trunk ng kotse na nagdulot ng pagdurugo sa aking kamay, ngunit sa kabutihang palad, hindi ito malubha. Nasa ika-17 palapag si Tanggil. Alam niya na ako ay paparating kaya iniwan niyang bukas ang pinto. Habang binubuhat ko ang aking maleta papasok, natigilan si Tanggil sa kanyang laro. "Hindi mo sinabi sa telepono na dadalhin mo ang iyong mga gamit. Parang talagang lumayas ka na." Pagkatapos ay nakalimutan ni Tanggil na lumabas sa tubig sa kanyang laro, inabot niya ang aking mga gamit at sinabi, "Kung alam kong dadalhin mo ang iyong mga gamit, bababa na sana ako para sunduin ka." "Aray, bakit ka nasugatan?" Nang makita niya ang nag-aalala niyang ekspresyon at balak na maghanap ng first aid kit, hinila ko siya pabalik. "Ayos lang. Halos gumaling na. Ang iyong mga kamay ay mahalaga, kaya paano mo hindi pahalagahan ang mga iyon? Tignan mo ang mga artistang piano, gusto nilang alisin at ilagay sa vault ang kanilang mga kamay araw-araw, natatakot na mapinsala ang mga iyon kahit na bahagya lang." Ang kanyang nagmamalabis na performance ay hindi ko mapigilang matawa. Ang madilim na mga araw para sa nakalipas na ilang araw ay sa wakas ay nabawasan. Ang maliit na sugat na ito ay hindi magkakaroon ng maraming epekto. Tumigil si Tanggil ng bahagya at sinabi, "Sa pagsasalita tungkol dito, bigla kong naalala ang nakaraan." "Tama, binanggit ko sa iyo ang tungkol sa bagay na iyon noong nakaraan. Ano na ang iyong iniisip?" "Noong nakaraan, nanahimik ako. Hindi pa rin ako nakakapagdesisyon tungkol sa bagay na ito. Hinanap na ako nila unang ilang beses.
Ang kanyang studio ay ang nangunguna sa bansa sa pagpapanumbalik ng mga antigong bagay. Ang mga taong nakakapasok sa bilog na ito ay ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay. Para hayaan nila o na personal na magpakita, talagang may malaki kang mukha. Kung hindi dahil hindi mo gustong isapubliko ang iyong pagkakakilanlan, naibigay ko na sana sa kanya ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Isa akong restorer ng antigong bagay at may napakahusay na memorya. Simula pagkabata, sinundan ko ang aking ina para matutunan ang kakaibang mga skill. Nag-aral din ako ng kursong ito sa kolehiyo. Sa simula, pagkatapos kong magtapos, nagpa siya akong magtrabaho sa museo, ngunit pagkatapos ay nakatagpo ko ang mga bagay na iyon at walang pagpipilian kundi pakasalan si Rika. Kaya, sa mga nakalipas na taon, nagagawa ko lamang tanggapin ang ilang pribadong trabaho sa pamamagitan ni Tanggil at maging isang folk restorer. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. Malapit na akong magdiborsyo. Oras na para buksan ang isang bagong chapter. Sa pag-iisip nito, tumango ako ng bahagya at nagpahiwatig na sasang-ayon ako. Talaga bang sumasang-ayon ka? Hindi inaasahan ni Tanggil na magiging biglaan ako. Noong nakaraan, sa tuwing binabanggit ko ang bagay na ito, direktang tumatanggi si Sian. Subukan mo at maaaring mag-report ako anumang oras. Anumang oras? Muling nakaramdam ng pagkagulat si Tanggil. Hindi mo ba gagawin ang iyong trabaho sa Liu Group? Jitsen, nagbitiw na ako, sabi ko ng magaan na parang hindi ako ang taong sangkot. Nagulat ng isang tunog si Tanggil. Nang maalala ang maiinit na balita na nakita niya kaninang umaga at iniugnay ang maraming mga eksena, hindi niya mapigilang sumigaw ng malakas, dapat na kayo ay matagal nang naghiwalay. Iyan ay si Rika, malinaw na ayaw niya ang pagkain na inorder mo, ngunit palagi kanyang pinangangasiwaan sa pag-order ng pagkain. Ang ganitong uri ng mapagpanggap na babae ay dapat hayaang mamatay sa kakahintay kay Lin Cheng. Sa tingin ko, dapat kang magdiborsyo ng direkta. Tutal, 3 buwan na lang ang natitira, iwasan ang makita at magalit. Sumandal ako sa sofa na pagod pagkatapos ng isang gabi ng pagtakbo. Nab! Lumingon ako para tignan si Rika. Nakatingin siya sa mga damit sa closet. Ang kanyang mga mata ay malamig pa rin at walang malasakit. Hindi akma ang mga ito sa akin. Pinili niya ang damit na may pinakamaraming saklaw. Nang mag-aakma na sana siya, ibinato ko sa kanya ang isang polo ko. Isuot mo ito. Tinanggap ni Rika. Mayroon siyang malaki na pangangatawan, kaya ang polo ko ay halos sumaklaw sa kanyang mga tuhod. Mas maayos ito kumpara sa mga kakaibang nightgown na naroon. Hindi na siya nagpanggap pa at tinanggap ang polo sa banyo. Sa legal na pagtingin, kalahati ng lahat ng ari-arian ni Rika ay pagmamay-ari ko. Kung i-round off, ang polo na iyon ay kanya na. Matapos maligo at patuyuin ang kanyang buhok, nang lumabas ako, nakatayo si Rika sa balkonahe at naninigarilyo. Tinatakpan ng manipis na usok ang kanyang mukha, nakabalot sa malinaw na katangian ng babae. Hindi ko alam kung ilusyon lang, pero sa sandaling dumapo ang mga mata ni Rika sa akin, bigla itong nagbago ng bahagya, pero nawala agad. Pinatay ng babae ang kanyang sigarilyo at pumasok. Hindi na rin siya huminto at dumiretso sa banyo, na binabagtas ako. Sanay na ako sa pananakit, kaya wala na akong nararamdaman pa. Ilang sandali ang lumipas, may kumatok sa pinto. Iniaabot sa akin ni Aling Vangi ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Inihanda ni Madam mismo ang sabaw na ito para kay Miss. Panoorin mo siyang inumin ito ah. Huwag mo siyang biguin sa kanyang kabaitan. Nasunog pa ang kamay ni Madam sa paghahanda ng sabaw na iyon. Matigas magsalita si Aling Vangi pero malambot ang puso. Noon, sa ibaba, hindi siya nagsalita, ngunit nag-aalala pa rin siya para kay Miss, natatakot na baka hindi siya kumain ng maayos sa labas. Kaya, nagmadali siyang magsampa rito. Naiintindihan ko. Tutal, sarili pa rin niya itong anak. Hindi maaaring hindi siya nag-aalala. Lumabas ang babae matapos maligo. Nakita niya ang mangkok ng sabaw sa mesa sa tabi niya. Inihanda ito ni Mama para sa iyo. Inumin mo agad ito. Sinulyapan ako ni Rika, pero nanahimik siya at walang balak na inumin ito. Nang makita ko ang ganitong kalagayan niya at nang maalala ko ang mga salita ni Aling Vangi, at ang nagpapasakit na sitwasyon sa mga nakalipas na taon nang inihanda niya ang mga pagkain na hindi niya kakainin, bigla akong nakaramdam ng galit.
Rika, nasugatan ang kamay ni Mama sa paghahanda ng sabaw. Hahayaan mo bang mapunta sa wala ang kanyang intensyon? Ang apat na salitang ihahayaan mo bang mapunta sa wala na narinig ni Rika na parang may mas malalim na kahulugan. Tumingin siya sa akin. Biglang umahok ang kanyang mga labi. Nagtanong siya, talaga bang gusto mong inumin ko ito? Hindi ko napansin ang mali sa mga salita ni Rika. Galit pa rin ako dahil sa kanyang kawalang interes, kaya hindi ako komportable na nagreklamo. Kinuha ni Rika ang mangkok ng sabaw at ininom ito sa isang hininga. Ngunit, nang ilapag niya ang mangkok, medyo malakas ito. Pagkatapos, humiga siya sa kama. Tumalikod siya sa akin at pinatay ang ilaw sa tabi niya. Pumikit siya at naghandang matulog. Paminsan-minsan, natutulog kami sa parehong kama. Ang espasyo sa pagitan namin ay maaaring magkasya sa 2 tao, pero medyo iba ang sitwasyon ngayong gabi. Habang natutulog ako, biglang lumapit sa akin si Rika. Halos niyakap niya ako na para bang ikinukulong ako sa isang mainit na yakap. Ang kanyang malambot na pangangatawan ay dumikit sa aking likod na para bang nakadikit sa isa't isa. Bagaman sa pamamagitan ng isang manipis na tela, nararamdaman ko ang temperatura ng kanyang katawan na lumalabas sa akin. Agad na kumalat sa buong katawan ko ang mabilisang pagtugon, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagsiklab ng init sa aking puso. Ang banayad at mahinang hininga ng babae ay kumalat sa aking mga tainga na nagdudulot sa temperatura ng buong silid na biglang tumaas. Bago ako makapag-react, may isang bagay na itinulak sa aking balakang. Hindi ko na itatago na naintindihan ko agad kung ano ang nangyayari. Rika, ang boses ko ay hindi kusang loob na nanginginig. Ang malaking bahagi nito ay dahil sa pagkagulat at ang maliit na bahagi naman ay dahil sa pagkabahala. Bigla na lang gustong gawin iyon ni Rika. Ang eksenang ito ay nagpaalala sa akin ng aking inaasahan noong una naming kinasal, pero sa mga nakalipas na taon, binuo na ng kanyang lamig ang aking puso sa abo. Ngayon, nagpasya na kaming magdiborsyo. Hindi kami maaaring magkaroon ng isa pang layer ng mga ugnayan. Sapat na ang pagkakamaling nagawa ng isang beses. Ang banayad at mahinang boses ng babae ay tumunog sa aking ulo, dala-dala ang matatag at hindi maiwasang intensyon. Sumunod, ibinaling ako ni Rika at pinindot pab. Sa ibang paraan, ang pagiging matalas ng kanyang mga mata ay hindi lamang ang kanyang ganda, ang kanyang kapaligiran ay nasa itaas. Maganda rin siya at bata, kaya kung isasantabi ang kanyang masamang pag-ugali, maituturing siyang isang diyosa sa mga diyosa. Sa tabi niya ay naroon si Wang Yu na sumusunod sa kanya, na nagpapakita ng diwa ni Rika. Hindi ito maikakaila. Sa maikling segundo na natigilan ako, lumitaw si Rika sa harapan ko. Nakasimangot siya na nagpapakita ng kawalang kasiyahan. Sa puntong ito, sinabi ni Mang Tai, hindi ka umuwi kahapon, miss. Papunta lang siya rito para magtanong tungkol dito ah. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Hindi lang ako hindi umuwi kagabi at hindi na ako uwi muli. Lumingon ako para umalis sa kabilang panig, pero hinarang ako ni Wang Yu. Assistant Su, alam ni Ji Liu na nandito ka sa itaas, kaya nagpunta siya para hanapin ka. At ano kung alam niya? Kailangan ko bang magpasalamat sa kanya? Si Wang Yu ay isa sa iilang tao sa tabi ni Rika na nakakaalam sa totoong relasyon namin, pero ang paraan niya para tawagin ako ay palaging Assistant Su. Panoorin mo nga ako. Pagkatapos kong alilahanin si Rika sa loob ng 3 taon, hindi ako itinuring ng kahit sino malapit sa kanya bilang asawa niya. Hindi pa nga niya inaangkin na nakikisama. Tumawag ako sa harap ni Wang Yu na nakaharang sa harapan ko at labis na naluha. Espesyal na Assistant Wang A, alam mo ba kung anong tawag sa mga taong katulad mo noong unang panahon? Eunuch. Susyan. Nabunyag ang galit sa boses ni Rika. Nakakagalit ang konti lang na pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa, pero hindi ka dapat sumobra. Hindi mo pa rin inililipat ang damit mo, sapatos at alahas sa bahay? Gusto mo bang buksan ko ang aking bibig para magsumamo sa'yo? Matapos utusan si Wang Yu na magpareserba ng mesa, sinabi niya sa akin, magkasama tayong kakain ngayong gabi, ayos ba? Ang luxury watch exhibit ay paparating. Kung gusto mo ang kahit ano, piliin mo na. Ito ang madalas na paraan na inaamo ako ni Rika matapos kaming magtalo. Bigyan mo siya ng sapatos, damit at relo. Ang mga bagay na mabibili gamit ang pera ay maayos lang. Dati,
kaya ko pa rin aliwin ang sarili ko sa pag-iisip na isa lang siyang babae na hindi alam kung paano magmahal ng isang lalaki. Pero nang makita ko ang malambing na atensyon ni Rika para kay Lin Cheng, ako'y ganap na nasampal sa mukha. Sa lalong madaling panahon akong matawa. Ang mga bagay na iyon ay hindi ko inalis para ibigay kay Lin Cheng. Hindi ba't gustong-gusto niyang pulutin ang mga walang kwentang bagay na hindi gusto ng iba? Ituring natin ang mga basura bilang isang regalo sa kasal para sa dalawa sa inyo. Biglang sumingit si Li Qingqing. Su, talagang nagkakamali ka kay Lin Cheng. Bagaman gusto ni Mang Cheng si Ziyeliu, hindi niya binalak na sumira sa kasal ng ibang tao. Humiling lang siya kay Ziyeliu na tulungan siyang umorder ng pares na ito ng sapatos dahil hindi siya miyembro ng brand na ito. Kung gusto mo ang pares na ito ng sapatos, magpaparaya kami. Hindi mo kailangang palaging gamitin ang salitang ikatlong partido para insultuhin ang iba. Kung ang puting lotus ay may ranggo, ang isang ito ay tiyak na ang ultimate top tier. Nangangahulugan din na iugnay ang kontrobersya sa pagbili ng sapatos. Lumingon ako at ngumiti ng mapanukso. Kung gayon maraming salamat. Ang pares na ito ng sapatos ay talagang mahirap itakda. Tiyak na matutuwa si Tanggil dito. Ang pinakamahalaga, hindi ko kailangang bayaran ang mga ito. Bakit hindi? Kung tungkol kay Rika, wala akong pakialam kung ano ang iniisip niya. Nang makita niya ako na pupunta sa teller, hinawakan ako ni Rika sa aking pulso. Huwag kang lumandi. Kung gusto mo, mag-order ako ng isa pa. Hindi magtatagal. Kumirot ang puso ko. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pananakit. Pag-isipan mo ang 3 taon na kasal na may pangalan lamang. Ako mismo ay nabalot sa paghihirap. Mula sa lahat ng pampalubag loob na natanggap ni Lin Cheng, naunawaan ko ang intensyon ni Rika. Medyo maputla ang mukha ko, pero hindi ko ito hinayaang mapansin niya. Lumingon ako at itinuro ang isang peres ng pambabaeng sapatos sa sales clerk at sinabi, ibalot niyo ang pambabaeng sapatos. Nang makita ko ni Rika na hindi nagagalit at bumili pa rin ng regalo para sa kanya, lumuwag ng bahagya ang kanyang kapaligiran na medyo madilim sa loob ng mga nakalipas na ilang araw. Bagaman hindi gusto ni Rika ang sapatos, ang kanyang boses ay naging mahinahon. Kakain tayo mamaya, ayos ba? Nagpadala na ako ng tao para tulungan kang ilipat pabalik ang iyong mga gamit kay Tanggil. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy sa pagtatanong sa sales clerk, pwede ba kayong magsulat ng mensahe ng pagbati? Bahagyang tumango ang sales clerk. Naman! Kung gayon isulat ang mga salitang Amanda Britt, maligayang araw ng mga puso. Biglang kumirot ang mga mata ni Rika. Ang kanyang mga daliri na nakahawak sa aking pulso ay humigpit. Sinisi niya, sino si Amanda Britt? Walang pakialam kong sumagot ang aking date ngayong gabi. Itinulak ko ng malakas ang aking kamay palayo sa hawak ni Rika. Huwag kang gumawa ng gulo. Kung gusto mo, mag-order ako ng isa pa. Hindi magtatagal. Habang naririnig ko ang eksaktong mga salitang sinabi ko noon, bahagyang kinilabutan ang noo ni Rika. Iminungkahi ito ng malinaw. Sa ilalim ng ganitong kalagayan, hindi siya nangahas na magsalita. Kinuha ko ang card para iswipe. Isang layer ng lamig ang lumitaw sa malalim na itim na mga mata ng babae. Paano mo nabayaran ang pares ng sapatos na ito gamit ang sweldo mong 4,500 sa isang buwan? Ang black card na walang limitasyon na ibinigay niya sa akin noong nakaraan ay nakalock. Bukod sa malaking halaga ng pera para mag-book ng hotel noong nakaraan, hindi ko ginamit ang pera sa loob ng mga ito sa loob ng taong ito. Kahit na may 4,500 sa isang buwan na walang iniinom at kinakain, maliligtas ko lang ang 50,000 sa isang taon na hindi man lang sapat para bumili ng kalahati ng pares na ito ng sapatos. Hindi ko inaasahan na sa sandaling ito, matagumpay ang card sa pag-swipe. Nagsimulang tumunog ang EFT machine habang nakatanggap ako ng kahon ng gift na dinala ng sales clerk at tumalikod na umalis. Tinitigan ni Rika ang likod ko. Parang gustong sumabog ng kanyang mga mata. Habang papaalis na ako sa mall, nawalan na ako ng interes. Dahil huli na, pinara ko ang taxi para magpunta sa antique shop ni Tanggil. Sa puntong ito, si Tanggil ay abala. Nang makita niya akong dumating, nagmadali siyang tumayo para salubungin ako. Bakit ka nandito? Hindi mo ba sinabi na lulutuin mo ako ng hotpot para sa ikaw ay kumain? Ibinato ko sa kanya ang kahon ng regalo at walang enerhiyang umupo sa sofa. Huwag mo nang banggitin pa.
Kinuha ni Tanggil ang kahon ng regalo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Ano ito? Regalo ito para sa aking kaarawan, tama ba? Pumikit ako sa lalong madaling panahon at mahinang tumugon. Natuwa si Tanggil at binuksan ang gift pack. Nang makita niya ang pares ng pambabaeng sapatos sa loob, ang kanyang buong katawan ay para bang tinamaan ng nagielong hangin. Holy shit, bagaman sa tingin mo hindi ako parang lalaki, hindi mo ako kailangang gamitin ito para paalalahanan ako. Sabi ko sa isang malungkot na boses, pwede mo itong ipakita sa girlfriend mo. Sigaw ni Tanggil, wala akong girlfriend. Kasama ba rito si Limivi sa nightclub? Huminga ako ng kaunti at naging matatag. Inulit ko sa kanya kung ano ang nangyari sa mall sa kanya. Nang marinig ni Tanggil ang tungkol sa determinasyon ni Rika na pabalikin ako, nakaramdam siya ng kakaibang bagay. Pagkatapos ng ilang sandali, bigla siyang nagtanong, hindi kaya gusto ka na ng asong si Rika? Tumingin ako sa kanya na parang nakakita ng multo. Mahal mo ang isang tao at hinihiling sa kanila na maging alipin sa iyo sa loob ng 3 taon. Ang pag-ibig mo ay espesyal talaga. Nagpahayag ng pagsang-ayon si Tanggil. Tama naman, pero bakit niya iginigiit na dapat kang bumalik? Sa alinmang paraan, dapat ka pa ring umalis pagkalipas ng 3 buwan. Talagang masobrahan. Hindi ko alam at hindi rin ako interesado na tuklasin. Sa huli, nagkaroon kami ng hapunan sa labas. Kumain kami ng hotpot. Umorder ako ng isang hotpot na napakaanghang na umabot sa punto na ako ay pinagpapawisan na. Takot na makipag-usap muli sa babaeng iyon, direktang pinatay ko ang aking telepono. Kinaumagahan, gumising ako ng maaga. Inilipat ko ang aking mga gamit sa kotse at umalis sa Abalani. Sa pagkakaganap, dahil sa gulat, nagkaroon ako ng maling paniniwala na kung hindi ko pipigilan ang kanyang kasunod na paggalaw, baka magawa niya talaga iyon sa loob ng kotse. Ipinikit ko ang aking mga mata at gumawa ng isang mapanganib na paggalaw. Mahinang huminga ang babae at binitiwan ako, ngunit ang kanyang mga labi ay napakalapit pa rin na ang susunod na segundo ay ikikis niya ako muli. Pinahid ni Rika ang kanyang mga labi, habang kumapit ang kanyang mga daliri na may ilang bakas ng dugong malabnaw. Umangat ang mga sulok ng kanyang labi at mumisi, sinaksak mo ako . Ginamit ko ang aking manggas para pahiran ang aking mga labi ng ilang beses sa isang karimarimarim na pagpapahayag. Hindi ka ba nasiyahan kay Lincheng? Hindi man lang nagbago ang mukha ni Rika. Hindi pa kami hiwalay. Ang paghawak sa kanya ay hindi masama kumpara sa paghawak sa'yo. Mas garantisado ito. Ang dalawang salitang kigarantisado ay lalong mapanukso. Tumawa ako dahil sa galit. Gusto ko sana siyang sampalin agad. Kung alam lang niya kung gaano ka walang kwenta, baka talikuran kanya muli. Hindi pa niya natatapos ang kanyang mga salita nang may kumatok. Mayroon sanang kumakatok sa bintana ng kotse. Umikot kaming dalawa ng ulo para tignan. Nakita namin si Kahyao na nakatayo sa labas ng kotse. Yumuko siya at sinubukang silipin sa loob para makita kung mayroon bang kahit sino. Kotse ng matigas na pelikula. Maaari silang tumingin sa labas mula sa loob, pero hindi maaari mula sa labas. Hindi binaba ni Rika ang bintana. Gumamit lang siya ng mapanuksong mga mata para tingnan si Kahyao mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, ang kanyang boses ay lumamig, na dala-dala ang isang mahinang pangungutya. Ito ba ang bago mong babae? Ang damit na sinuot ni Kahyao ay hindi nagmula sa marangyang tatak, pero ang kalidad ay mahusay. Ang kwintas sa kanyang lieg ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000, pero sa paningin ni Rika, na gumagastos ng pera na parang tubig, ang halaga ng perang ito ay hindi sapat para sa kanyang pagkain. Hindi pa ako nakakapagsalita nang makita ko ang mga mata ni Rika na gumagalaw mula kay Kahyao papunta sa karaniwang kainan na nasa tapat. Tahimik akong nag-aalburuto tungkol sa paghihiwalay sa iyo dahil lang sa isang babae na hinatid ka para kumain sa ganitong klaseng lugar. Ang kanyang mga salita ay hindi naging lalong hindi kaaya-aya. Susyan, kumain ka na ng sapat na masarap na mga pagkain at ngayon ay gusto mo nang tikman ang lasa ng sirang sinigang at sabaw ng gulay . Tumingin ako sa malamig na mukha ng babae at sa aking puso ay naramdaman ko na ang mga taon ng dedikasyon ay talagang walang kabuluhan. Tama iyon. Ang maliit na Miss Liu na may pera at talento. Sa mga regalo niya, mayroon mga bilyon-bilyong dolyar,
pero mas gusto pa rin ng kanyang asawa na kumain sa mga karaniwang kainan sa kalye kaysa magkaroon siya. Bakit naman kaya ganito? Katahimikan ang bumalot sa sasakyan sa loob ng napakatagal. Ikiling ni Rika ang kanyang ulo para tingnan ako. Dahil ikaw ay gago. May problema sa iyong utak, bulag. Talagang tumawa ako dahil sa galit. Bakit ako mag-aaksaya ng oras para makipag-usap sa isang baboy? Lumingon ako para buksan ang pinto ng kotse, pero hinawakan muli ako ni Rika. Ang kanyang mukha ay malamig na parang yelo. Nakita sa labas ni Kahyaw na walang galaw pa rin sa loob. Ang kanyang pagkatok ay naging mas kagyat. Siyan, ayos ka lang. Ang mga mata ng babae ay puno ng lamig. Tapos na ang kunwaring pakikipagkaibigan. Hindi pa tayo hiwalay pero nagmamadali ka ng hanapin ang mga babae. Ang iyong antas ng pagpili ng mga babae ay bumaba ng husto. Sa huling pangungusap, si Rika ay halos sumisigaw. Tinatamad akong ipaliwanag ang maling intindi. Sa anong punto ko magtagumpay? Tama iyon. Ang antas ko ng pagpili ng mga babae ay mababa talaga. Hindi ba pinili kong pakasalan ka? Kami ni Kahyaw ay mga katrabaho. Alam mo naman na marumi ang iyong pag-iisip, huwag mong isipin na ang lahat ay marumi katulad mo. Ako sana ay kaya pang magsalita kung ano ang nasa isip ko, pero hindi ko mailantad ang inosente sa tubig. Kami nga pala ay pupunta sa munisipyo na isinagawa ang ating diborsyo. Pagkarinig na muli na pagpunta namin ay maghihiwalay, biglang kumabog ang puso ni Rika. Wala akong pakialam kung ano ang nagaganap sa mukha niya. Nagpatuloy ako para magsalita. Kung nag-aalala ka tungkol sa kontrata na hindi pa natatapos, kaya kong bayaran ka. Hindi ko alam kung aling salita ang kanyang napukaw. Ang mga mata ng babae ay halos sumabog. Alam ba ng nobya mo na mayroon kang asawa? Kung nakita kanya na ginagawa ang isang bagay sa kotse, ano ang kanyang magiging reaksyon? Kusyan, huwag kang makinig sa sinasabi ko. Ngunit, nang mapagtanto ko ang mas malalim na pananakit sa mga mata ng babae, bigla na lang lumambot ang puso ko. Sa susunod na sandali, gumamit si Rika ng aksyon para ipaalam sa akin na hindi siya nagbibiro. Niyakap niya ang aking balikat at hinila ako sa loob ng kanyang mga braso, pagkatapos, yumuko at hinalikan ako. Sa pagitan ng dalawa sa amin ay mayroon sanang isang divider, pero hindi ito sumasagabal sa galaw ng babae. Nalaman ng isa na itakda ang upuan, ang isa naman ay hinimas ang aking balikat. Ang upuan ay nakababa. Pinindot niya ako. Sa unang pagkakataon nakita ko si Rika na nawalan ng kontrol. Binaluktot ko ang aking katawan. Huwag mo akong hawakan. Kasunod ang aking pakikipaglaban at umuugarin ang kotse. Ang katok ay biglang huminto. Sa ilalim ng ganitong sitwasyon, ito ay mahirap na hindi isipin ang maling bagay. Hindi na ako nangahas kumilos. Itinutok ko ang aking mga mata kay Rika. Ang kanyang mga mata ay pula, ang mga labi niya ay sinira ng halik at pula, na para bang siya ay inaapi. Sa pagkakita na ganito ako, lumambot ang pakiramdam ni Rika. Inabot niya ang kanyang kamay para paginhawahin ang aking noo. Pumunta ka na. Nang siya ay lumisan, nagmadali kong inaayos ang aking gusot na mga damit, pagkatapos, binuksan ang pinto. Bago pa man ako makatayo, biglang sinara ko ang pinto, bang. Nakita ni Kahyaw na ang pinto ay bumukas. Nagmamadali siyang tumabi. Siyan, inaapi ka ba ng taong nasa loob ng kotse? Sa sandaling sarado na ang pinto, nakita na niya ang babae na nasa loob ng kotse. Ang kanyang mga mata ay parang malalalim na tubig na walang ilalim. Mga damit na isinusuot ng babae, Kahyaw, nakita na ito sa magasin. Aabot ito ng kahit papaano 7 ang halaga at ang sasakyan ay hindi mukhang isang driver ng serbisyo. Alam ko na gumagawa na si Kahyaw ng mga hula. Umiling lang ako. Ayos lang, maraming salamat. Sige na, bumalik ka na para kumain. Aalis na ako. Hindi na niya ako hinarangan pa. Sumakay ako ng taksi at sinabi ko ang address ng apartment na nirerentahan ko. Matapos lumayo ang sasakyan, ginamit ko ang telepono para tawagan ang abogado na tumulong sa akin na ihanda ang aming diborsyo. Ginugol ng abogado ang mga panuntunan sa aming sitwasyon. Kung gusto naming irekaso ang diborsyo, ang tsansa ng pagwawagi ay mataas. Kung gusto naming hatiin ang mga ari-arian, tulad ng iyong naunang iminungkahi, ito ay mahirap na magawa.
Naaalala pa ng abogado ang tungkol sa kaso ko. Isa, dahil ang mga ari-arian ay napakahalaga. Dalawa, dahil sa katayuan ng babae. Kung wala kang pakialam sa mga ari-arian, maswerte ka pa rin na mahati ang mga ari-arian ni Rika. Paano ko malilimutan yung mga araw na walang tulog dahil iniisip kung paano ko ihahanda ang sulat ng pagbibitiw at isusumite kay MFLU. Para sa pera, ginusto ko na lang na itago ang galit ko at ipagkatiwala ang bagay na ito sa abogado para mas mapagaan ang buhay ko. Dapat na magkaroon ng paglalakbay sa aming kaso, ngunit maliban kung mayroon kang pang-aabuso sa tahanan o mga hindi maaayos na kontradiksyon, sa pangkalahatan, pagkatapos ng unang pagsubok, ang hukom ay magkakaroon ng isang kasunduan. Hindi na kami magkahiwalay sa loob ng 3 buwan at mayroon na kaming anak ng ganito, ayaw ko na pahabain pa ang istorya. Sa tingin ko, ang pinakamalaking dahilan sa bakit pilit niya akong pinapabalik na nagpapahirap lang sa aming dalawa. Para sa kahit anong dahilan, mas madali itong hanapin, ang mukha ni Rika ay nagdadala ng galit at pagingit ng kanyang mga ngipin. Baka ang pinakaimportante ay sa nakaraang 3 taon, maraming nakakaalam sa pagsasama namin, ngunit alam lamang ng ilan ang tunay naming kaugnayan. Kung mapupunta sa korte, malalaman ng lahat ang tungkol sa amin. Ito ay magiging problema para kay Lin Cheng at ganun din kay Rika na sasabihin ng lahat. Naipilit niya na magdiborsyo. Gusto ko pang mag-isip. Ang abogado ay may napakabilis na trabaho na magpadala ng isang legal na brief. Ngayong umaga ay natanggap din ito ni Rika. Si Wang Yu ay dapat na makita na ito ng mas maaga. Nalaman niya na may mali sa bagay at nakita siya ng mapapahiya, ang kanyang mukha ay malamig. Pinadala din niya ang ginawa ko sa kanyang bahay. Ang kalmado at mapanganib na diwa sa opisina ay dapat na matandaan ko dahil ako ay masaya. Tila binibiro lang daw ako ng isang ito, pero ang pag-uusap tungkol sa sitwasyon ni Rika noon. Tumawag sa akin si Rika, ito ay nangangahulugan ba ng katapusan? Ako sana ang nagtrabaho kay MS Liu pero wala na akong magagawa, kaya hindi ko ito hinayaan pero naging mas gusto. Gusto ko muna malaman. Tinawagan ulit ako ni Rika sa kabilang kwarto. Magtatapos din ang trabaho. Sa sandaling naidugtong ang linya, agad kong narinig ang maanghang na boses sa kabilang dulo, ang alam mo ba na gaano karami ang presyo ng bahay sa Kinindo sa panahon ngayon? Sa sweldo mo lang na maglinis, baka hindi sapat ang upa para mabayaran. Bago siya nakapagsalita ng higit pa, lumambot ang boses ni Rika, alam ko na ang usapan ng mag-asawa ay normal lamang, magtatapos sa usapan. Pabalik na ako. Naging mabilis pa ang galit ko at nawala ang lahat. Ngunit ang galit na boses ay sumulong, kinuha ko siya para seryosohin. Alam ko yan. Kahit sino ka pa, matutulog din ako. Matatapos na sa amin ang usapan, babalik ka na. Ipinatay ko at ipinablock number ko at ganun din sa WeChat, ngunit sa huli ang pasensya ko ay nagwakas na. Sinabi ko sa kanya ang kaugnayan namin. Sabi ko, pag nakuha ko na daw yung diborsyo agad kong ipiprint. Sa puntong ito, 2 malapit na katrabaho ang nag-uusap tungkol sa ganitong sitwasyon. Nasaan kaya siya at ano ginagawa? Ganoon ba siya kagwapo? Sikat ba siya at may alam ba siya tungkol sa bagay na ito? Tumatawag na ba sila sa mga lalaki, nasagot na ba nila? Naudlot na ako at nasagot na ako. Siyempre, naisip ko. Hindi ko alam. Noong, hindi ko ginawa ng mga desisyon. Nakita na lang ako ng mga katrabaho. Ang totoo ay naglilinis ako ng mga bahay. Nasunog ako at nakuha ko ang mga damit at hindi ko nalimutan iyon. Hindi ko nasagot ang mga ito at nakatulog lang ako. Nasubukan ko at maganda sana at matulog. Sinabi ko nga na huwag na ako gambalain, pero hindi ito natapos kaya nagalit ako dahil dito at nasagot ako. Sinabi ni Rika ang hindi pa natatapos na dahilan. Naging matibay siya at napagpasyahan kaya kinailangan ko maging masigla para makapagsalita at hindi para mabaliwala. Hindi ako nagtagumpay. Naantala ba ako dahil sa mga usapan na iyon? May mga ilang panahon pa noon. Ngayon pa lang ba ako gagamitin na lalaki ngayon? Magkaibigan ang mga kawani at hinayaan ang mga magtrabaho sa akin dito. Hindi ko napaniwala na si ganoon siya. Kaya ko naman pero sa kasamaang palad ganito na lang maghiwalay. Alam mo ba na mahalaga yan? Pinahahalagahan ka kaya mahalaga yan at hindi na kailangang hanapin at gawin, hindi kita pakikialaman sa anumang dahilan.
Hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo. Ito ay totoo sa aming kaukulan. Sinabi sa akin ni Rika ang lahat ng ito na alam ko kaya hindi ko nahahanapin at gagawa ng maraming paraan para masabi sa kanya. Ako sana ang ginawa. Sinabi sa akin ni Rika na ganoon ako. Humingi siya ng dahilan para matulog at kung ano na lang mangyari sa amin. Ano na lang gagawin ko sa buhay namin, wala na rin kaya akong magagawa. Ako ba na nakatulog sana? Alam ko na pinasuko pa ko niya noon at hindi ko pinahalagahan iyon. Ako ay ganoon at nakatulog na lang sa kwarto ng may sakit. Sa katapusan hindi namin mapipigilan ang anumang nangyayari sa kanya, hiyain ko na lang ba ang aming kaibigan? Aalis ako at babalik dahil gusto ko ito mangyari na ayaw mangyari ng iba pero hindi pa tapos dahil naghiwalay kami. Nakita ko na bumalik pero wala naman ganong naging sagot ng pagtatapos dahil sa pangungulit mo. Bakit kailangan mo gumalaw na ganyan? Pero bakit pa nga ba at pagod ka na dahil sa trabaho mo pag ginawa nila sa'yo ito gusto mo din maging isa sa kanila? Hindi ko maiiwasan dahil hindi pwede masabi o maramdaman yun. Ginawa ko ang lahat kasi naniwala ako. Naghintay ako at pagkatapos sa sandali na iyon lumabas at hinanap ako ng nagbabanta na iwanan ko na lang. Hindi pa ganoong kadami at nagagalit siya, kaya sa susunod ako na lang balagi para sa kanya at maghihirap siya. Minsan niya na sinabi sa akin, hindi ba niya alam? Bakit kailangan natin ito gawin sa isa't isa? Wala akong sasabihin tungkol sa mundo. Pero ang nakikita ko lang ay wala pa. Tila hindi ko na kailangang makinig sa kanya noon. Sa labas nakita niya lang ako sa katapusan kaya nagpadala siya, ako sana na maging kung ano lang. Sinukuan mo pa rin ako. Para mas maawa ka sa magulang na sinusuportahan ka. Sila na lang naman pala para magbigay ng tulong. Dahil hindi ako makakagawa ng anumang bagay hindi ba ito sapat sa aming kwento? Pero hindi. Ang sagot sa buhay ay patuloy pa rin. Bago makatutok ang mga salita at panalangin at pangangarap ang aming susunod na gabi ay mangyayari na. Sa wakas ang susunod naming gabi. Kaya ngayon, hindi ko na naman kayang bigkasin at maramdaman. Kasi siya ako. Sana maniwala ako noon sa iyo at umalis ako noon sa iyo. Sana. Pero hindi na mangyayari. Ako ay nabubuhay. Dahil sa aming nakaraan gaganapin ang lahat. Hindi sana ganoon na ganoon pero maglalaho lahat sa huli. Puno ang susunod na gabi pero ako ay nabubuhay sa amin. Dahil hindi kami. Kaya sa gabi na ito, muli na magkita ang iyong kinabukasan. Pagkatapos namin ang lahat. Hindi na dapat na ganito pero hindi ko maiwasan na malaman ang magiging susunod. Tapos na, wala nang magagawa pa. Hindi magagawa ay may pag-usapan. Pero hindi mo kailangang mag-alala. Ngunit hindi ka ganoon, hindi pa rin ganoon. Sana hindi ako na napahalagahan sa'yo pero nangyari na eh. Hindi ko alam ang gagawin ko pag aalinlanganan ko lahat pagkatapos pero ganun lang talaga maging. Sana hindi nagiging maliit at kasya na ang lahat dahil sa isang problema. Hindi na kita mahal. Hindi pa. Hindi sa ganun. Hindi na tayo magsasama at mangyayari ang susunod nating kinabukasan. Sana. Pagkatapos namin, hindi ka na nangangailangan sa amin dahil hindi mo kaya. Mula noon hanggang ngayon ang lahat na to ay totoo. Nakaraang gabi pa lang pero wala nga pala akong katabi. Ikaw na lang sana pala. Kung sana. Nasaan nga ba ako? Sana nagpasya ka na tumayo sa gitna ng kahirapan natin. Magpaalam na tayo at sabihin na tapos na ang lahat. Ito na pala yun ang mundo. Hindi naman kami para sa isa't isa. Hayaan natin ang lahat na makarinig ng matagal. Magpaalam at itigil na. Ito na. Tama. Sa kanya. Ako ay natulog kasama mo at sinabi na gusto namin hiwalayan ang lalaking ito. Gumagawa ng ingay na gusto niya kunin ang maghiwalay. Magsama kayo at sa lahat ay may napakadaming tao. Gumawa kayo sa kwarto. Na nagsulat din ng katapusan. Sabi rin niya na ipaalam ko sa kanya na kami na nagmaghiwalay, nakipag-usap na sa kanya ngayon ay alam ko na. Aking ginagalangin ang aking puso, ngunit sa sinabi mo ay natututo na ako. Ay nangangahulugan na pwede niya isipin ang kanyang ulo na galing sa ulo ko, at ang lahat ay sa tabi. Lahat nga pala. Iba. Tapusin ang nagkakaiba para magkataong mangyari at huwag malilimutan mangyayari.
Sa loob niya, ako ay nabuhay ng maaga. Kung ako gagamit ng malagpasan, hindi ko yan pwedeng gawin sa aming sarili at dapat mo maniwala sa aming kwento. Sa madalas na bati, sabi ko, kung hindi ka maniwala sa mundo, sana alam mo na ito ay tama at hindi kailangan. Sa nagaganap na nangyayari sa iyo. Sino pa may kasalanan? Ano man ang aking gagawin dito, hinalikan ako, baka may malaki nang naganap sa'yo. Tinago ko ang mga salitang, hindi na ako magpapatuloy dito. Hindi na ako magtatagal, ito lang ang kinailangan ko. Sana gumaling ka pa. Dahil sa'yo, maliliit na kami dahil sa'yo at may naganap para lang sa mundo. Tama sana. Hayaan mo sabihin ko to tapusin ko lang sa aking gumanap. Oo, ngayon na alam na kaya ko nang gawin lahat ng ito. Sana hindi kita nakita doon. Hindi ko tinapunan ang aming problema para mapunta sa'yo, ako ay sumama sa aking bagong kwarto. Sasabihan ko na pagod na ako tapos na sana ako. Ginagamit ko lahat ng ito na parang sa akin, ang mga gamit natin magkasama, pero para malaman mo rin ang nagawa ko nang sabihin sa'yo. Hindi mo na kailangan problemahin kung anong nangyari at huwag mo sayangin ang luha mo. May nagawa ka na para sa akin noon. Bago kayo sumama noon, gumawa ang mundo sa'yo. Ito ba sa kabilang dulo? At gumawa ng mga plano sa mundo, kung hindi ka nakasama doon, alam ko na dapat kita iwasan, pero naisip mo na rin to. Ano ito para lang sa akin, baka dahil dito naging maliit, dahil ito ang kinikilala ko para sa akin. Ano nga ba ang iniisip ng iba sa akin? Ito rin sana, pero magtatapos sa amin ang lahat. Na hindi kaya niya. Para kayanin sa buhay, at kung ako ang nagagalit sa'yo dapat kita pagbayarin. Bayaan mo silang magsalita, para kayo rin makarinig hanggang sa huli. Bayaan mo kami magpakilala at umalis na sa mundo. May nangyari na tapusin na kaya wag na ipagpatuloy na ito pa, hindi pa huli. Pero ako ay nangulit, gumaan ako nang makinig na to ginawa namin kayo ng may kasalanan sana pinagaan rin yung sa iba dahil sa paghihirap namin. Sino pa nga ba? Sana. Sa iba, magpasalamat at hindi na nanghiram. May gumanap sa mundo. Ang mundo lang ginawa. Bakit ka nandito nag-aalala kay ginagawa sa inyo? Sana hindi mo na kami pinahihirapan para nakatutok ka na. Sana, masaya na kaya sa buhay, pero napagod ka na ng sobra. Magagalit ka pa ba sa akin? Bakit ka nga ba sumama kayo? Sabi mo sa akin. Pero sana hindi rin sana to nangyari. Hindi. Kasi hindi dapat ganyan. Naalala ko na gumawa ako para sa'yo, ikaw ngayon na lang ang napanaginipan ko sana to totoo. Hindi ko na pwedeng masabi. At bayaan ko na lang sila. Sila sana. Ito ay para matapusan ng lahat. Sa kabilang dulo. Aamin na ako na narinig at hinintay. Babawin ko sa'yo. Kung nagbigay ng dahilan ang aking kinabukasan ang lahat malapit na. Gumagamit na ako kung hindi ako sumagot, hihintayin ko magagawa ko para sabihin sa kanya. Na bago niya alam. Nasaan na ba yung mundo? Ito na ang huli sana. At hindi nahihiling para sa kanya dahil baka ayaw na niya. Sana, pag nagkasama sa kahirapan sana gumagana kayo. Paalaman na sana para hindi na tayo nagkakausap pa. Sana to na pala yun. Ako ay hinding-hindi. Magsama na kami at itigil na ang lahat. Magiging maayos at tama. Sana. Sa magulo, magbago at hindi ka magmamahal. At maging matututo. Hindi ko maintindihan. Paano kung wala na kayo? Huwag mo ipapakita ito sa iba. Hindi ko malilimutan ang iyong mga mata at ang pagmumukha dahil alam ko na kung sinong tao ka. Ay hindi ko alam. Sana, ang lahat paalam ko na para ang iba paalam na. Ano nga ba ang magagawa para magtagumpay? Alam ko na may malaking nangyayari. Bakit hindi sinubukan ng mundo? Malaman. Ito pala yung mundo. Sana kami magkasama na walang kahit ano. Paalam na at itigil na para masabi na totoo. Sana. At walang tutol. Sana maghiwalay ako at malaya na ulit na kami at hindi na magiging masama, sana. Ang magiging okay na kami. Sana. Gumagana ang maayos. Hindi dapat gumagana na ito dahil wala kang nararamdaman. Hindi na ikaw ang nagmamahal dahil napagalitan ka na. Sana. Sana, hindi ako bumabangga sa'yo. Sana, sinara mo na lang to sa akin para maiwasan mo.
Sana ay hindi ka dapat pinahihirapan at sana ito ay tapos. Nagdudusa na ako sa aming mundo. Sana. Sana ako sana. Sana, paalam. Gusto ko sabihin kay nanay para tapos. Sana, ito na ang tapos-tapos na. Sana. Wala kayo sinabi. Mula noon hanggang ngayon. Aming mundo, kung hindi hinayaan, hindi iridingi aalis dito. Nagpakita ako sa iyo bago tumulog at magigisnan ako habang katabi ka. Sana tapos na to kung tapos ka na. Kung hindi ako nagpatuloy doon ngayon, alam sana ano nga ba ako nagawa. Sana. Lahat lihi aking paghihirap para malaman. Sana sinabi ko to ikaw ay masaya. Tapusin mo na to at itigil na ang kahulugan noon sa lahat at ako na ang ginawa. Ano ang magaganap? At sana ito na. Dala ko lahat sa bintana na naghahanap sa langit kung nasan kami. Sana. Sana at alam na kung totoo o hindi. Mula rito tapos na. Sana. At nating tinapos kung ikaw ay magagalit ka. Wala nang sasabihin at ganoon nga sana. Sana maging ikaw ay kalangitan. Ito ang nararapat na mangyayari sa mundo. Bago tumulog sana nasabi lahat sa iyo, kaya hindi mo na malilimutan. Paalaman, sana. Hindi ako sana natulog hanggang sa ako ang magpakamatay ng sana. Hindi ko malilimutan at kaya kong magpakamatay. Sana nga eh. Hindi ko alam hindi ba alam? Ibig ko sabihin na sana ang mundo ko ay matatapos. Wala na sana at dapat tutapos na. At hindi mananagot dahil hindi ko kaya lahat. Dahil nakita ko ang aking kinabukasan nang wala ikaw na dapat kong matandaan at magsisimula ako ulit sa bawat pagkatapos hanggang sa huli. Hindi natin malilimutan, ito ay tama. Hindi na tayo nakikita. Wala nang tayo. Sana. Hindi na nga. Maghiwalay na sana. Sa akin at sa'yo paalam. Ang lahat ay tama, hayaan mo ang mundo. Dito Dese. Sana. Tapusin na tayo. Naaliw pa nga sana ako kung nalaman mo rin na paghihirap ko. Ang dami naman, pero dapat sana hindi ko ikaw na nasisira sa kanya at sinaktan ka. Hindi ko naisip kahit kailan na baka maging ito kayo. Pero hindi ganoon. Aamin din ako kung nagtatapos din ang mundo. Sana. Sa aming sarili. Pero may lumikha sakin. Magsabi pa nga ako kay nanay pero hindi ko to gagawin ulit. Paalam na. Sana. Ako ang nagbigay na sinabi ni nanay at wala na kayo sinabi. Pahiwaan no. Tinignan kita ng sana. Sa mundo na pinaghirapan na ito. At sa lahat ng nangyari ako. Ito pa pala. Ngayon sasabihin ko paalaman sa lahat sa aming mundo. Tama kaya. Sana magsasabi na sana itigil at magpaalam na. At ito na ang magiging huli. Para maging tama. Sana. Sa pinaghirapan ko sana nagawa ko ang tama para sa'yo. Sana. Pag pinapatay ko ang ilaw ganoon niya. Sana dinili. Ako pa nagmamahalin sa'yo pero ang lahat hindi ko kaya lahat hindi mo alam na ginawa ko na nagpakamatay para kaya mong lahat. Sana kita mahal pero napapatay mo ang katotohanan para sa akin. Hindi na ako nakakasal na para sa mundo. Huling nakikinig tapos na to ang mangyayari ngayon. Hindi ka malilimutan. Hindi na mangyayari na tayong dalawa. Hindi nga, tapos na kung ano ang mga desisyon sa amin at mundo na kami at ang lahat ng ito ay totoo para sa katotohanan. Sa huli ang mga alaala na walang pangalan at ginawa natin para gumanad. Hindi to tapos hindi na talaga. Pero tapos na ako at ang lahat nangyari dahil alam mo to alam ko, hindi mo nalamanan para mangyari yan hindi ko yan makakaya sana di. Sa ginagamit ko pa kayang maghihirap ng maayos di. Binalaan na kita di. Pero bakit kaya hindi ko magsalita sa'yo o maya ng lahat para ikaw ay hindi nasisiyahan ang kinabukasan, malaya rin ako gaya mo. Sana gumana kung anong ginawa sa'yo at sana gumana ka rin. At ang gumagana para sa bawat araw at gabi, hindi naman yun na kami nagtagumpay pero ako may kinikita na magbago sa susunod kung saan ako sasabihin at sana hindi na ako nagdurusa doon. Kayo naman at sa huli sa amin ay magiging mahusay. Sana sana ang hirap kung ano kaya ang pwede kong gawin para masabi sa'yo magpasensya ako sa'yo. Sana masabi hindi ko pwede tapusin para hindi mo na ituloy,
pero nagdesisyon na talaga ako na wag ka nang makinig. Hindi ko rin sinadya ng sa akin. Lagi kung hindi pwede wag ka na magpuyat at kung hindi mo ako nagawa hindi to matatapos. Paalam, sana hindi na kami gumawa nito. Kung hindi sana walang magawa, kung sana wala na, sana hindi ko ginusto. Sana nakuha ko at hindi ko kayo sinisi hindi na ito ganito kadali. Kung gusto mo talagang makalaya ang mga iyon ay hindi kita sasaktan at ako nga na dapat gawin, ako nga at hindi ko maiiwasan kung ikaw ay babalik sa at kung kaya nga kayo ay pagkakatiwalaan. Ito ang magbabago nang hindi talaga ako nagkaroon kahit nakailan kaya alam ko na ikaw talaga yun sana nakita kita kung nasaan ka na, hindi na ako magiging ganito at hindi na to ulit. Hindi ka na gumagaling, pero ikaw yun, kung alam pa rin ikaw yung dapat gumawa pwede mo naman baguhin para magkataong tapusin ang sakit at sana nagtago na lang tayo. Ngayon ko pa nalaman yung sasabihin ko pero hindi na yun maaayos sa amin, ngayon wala na hindi mo ako kailangan sabihin, hindi mo kailangan malaman pero kailangan ko na gumaling di. Hindi ka na talaga yun at kung hindi wag kayong nagkakaroon, ako yun na nagawa pero ikaw ay hindi na di. Hindi ganyan magtatapos ang kailangan ang sana ang magbabago sa lahat. Hindi yun sa amin para wala na to ang mangyayari sa amin para di na bumalik kahit ano di. Kung sana ay tayo ay hindi na at malayo sana ang nagtapos kung ginamit sa mundo di. Tapos na po di. Tapos na rin yun dahil hindi nakausap dahil kami tapos na to sa huli. Tapos na G. Pero ikaw alam mo at maswerte ka sana na nagawa mo para mas maging matibay para sa sarili mo kahit ako yung dahilan pero gusto ko makita ng wala ng kasama para maging maginhawa sana hindi nating to itinatago dahil ikaw ay walang kakayanan at wala pang nangyayari di. Hindi ko yan kaya nung magawa kaya sana ako na lang hindi na magbabago tapos na po wag ka na maniwala. Hindi yun sana at wag ka sana mahulog at wala na ang nakaraan. Kasi malaki at matanda ka na kaya pwede ka nang mahulog paalam. Hindi kita kailangan dahil wala na ako sayo at sa kinabukasan. Sana nasaan lahat sila nagawaan nagpapahinga dahil ikaw na rin yan. Hindi po dahil ako to at kami ang tumatapos. Sana, tapos na po. Sana tapos na. Nangyayari ito pero hindi ko malilimutan kung ano yan. Hindi ganoon, hindi namin natapos ang lahat at kami po ito. Kung saan nagtapos ang mundo namin. Sana nakalimutan mo ako sana hindi tayo nangyari sana tapos na. Pero hindi kami nagpapahalaga sa tapos na at kung nagagawa ka lang gumawa kung ano ang magiging resulta kung yun, sana magtapos pa kaya kami, sana wala ka di. Hindi ko alam ano magbabago sana hindi na naging ganito katagal pero magtatapos sa aming pagdating sana kung ano sana ang sa akin para kayo magtapos, malaking nakakatawa, kung kaya kayo umalis, ikaw ay magtatapos ngayon. Ako hindi yun gagana. Walay. Sana di. Hindi pwede tayo ay magkatagpo pagtapos at makakalaya sana kayo, kung hindi natapos ako, ay kami para gumawa na sana magpakailanman ngayon. Sana di. Kayo na yan ngayon sana di. Hindi to kaya hindi namin to kayang magawa. Kung sana lang hindi to naging pangako at ikaw ay nakikinig sa amin, kung gusto mo, magpatuloy sana na walang sakit, hindi magiging totoo. Ikaw ay may malalaman at sa huli tayo ay maghihiwalay. Wala na G. Dito na nagbabayad pero walang hindi sana nangyari sa aming mundo. Ako naman ang pupunta para sa iyo at ako ang magsisisi, hihiling ko na lang hindi na kailangan magbigay pa sa'yo, hindi mangyayari sa'yo yan. Hindi na kami dapat kung galing po kayo sa puso tapos na kung wala ako sa mundo. Kaya nga tapos na kung sana naipasa ko sa'yo sana ay sana nagawa ko, hindi ko maibibigay kaya ko na lang ibigay, hindi pwedeng magawa yan kaya ako na lang ang kaya. Sa amin to, wala na, gusto ka ng sana at ikaw sana di. Ngayon ito ang sana namin dahil hindi ko pwedeng magawa sa'yo. Hindi ito dapat na mangyari, ikaw rin pero sana ko po na nakikinig magkatotoo kayo sa lahat. Mula saan hindi to ginagawa wala tayo kahit ano sana hindi tayo nangyari. Ang lahat nangyari at hindi ko kayo alam para maging sana. Hindi to maabutan ng sanib puwersa dahil hindi na kaya. Ito na po. Tapos na, alam ko po para sa amin sana pero hindi na namin ito kayang magawa, hayaan nyo na lang po kami kung wala ito wala na ring maaayos magpakatatag kayo. Ito na ang mundo isa amin, sana lahat sana maayos, sana makilala nyo. Nasaan sila at gusto sana na itago kung paano magtayo, dahil ang matatapos namin, pwede nating bigyan ng kasayahan sa buhay. Sana magkita. Paalam. Sa maghihiwalay sa lahat tapos na hindi para matatapos, ang huli ay hindi na pupunta sa aming kwento.
Nangyayari ito at to ay totoo na nangyayari sa katotohanan sa amin. Sana hindi natin ito pinagbigyan, hindi to totoo na ang katapusan. Ikaw nagaganap, sana na ginawa ko ang para sa'yo, pangako ko lang ikaw na kaya hindi maibibigay. Nakilala at hiningay na wala. Ito ang mga desisyon para sa amin kung saan ako ay pupunta sana sa susunod na walang magtagumpay, at ang mga taon magkasama sana at ikaw ang kayang gumawa. Na kung ang gagawin ikaw ang mangako ay matatapos. Kayo sana ang gumawa, sana na ikaw matututo, hindi kita mahal dahil ikaw yan, hindi kita magagawa ang itatapos at ang iyong puso, sana at ang huli kayo ginawa sana tumagawa. Alam ko na kailangan sana matibay na sana tayo magkasama. Kung wala sa'yo magbabago ka. Sana nasaan ka, sana ang lahat na galing na kayo, malapit ito magsimula sa amin, sana ang nagawa sa lahat, sana. Hindi nyo magagawang magbago. Hindi ko pwedeng ibibigay ang lahat kung ano ginawa ko para kayo makalaya, hindi ka to dapat na mayroon ko. Ikaw po ang nagbibigay at hindi makuhang ginagawa, ikaw rin ang magsisiyahan. Humingi ako ng tulong, sana magbigay at to magbabago para wala nang susunod. Nagsisisihan at wala ka na kailangan magbigay pero sana manghihinayang na lang sana, hindi pa tapos, nagsisihan ka na naman, ikaw yun, hindi ganoon na paghihiwalay sa buhay, sana itaga na kita. Hindi yun nakakatawa kung sana hindi kita nakilala at sana yun ang sana kong ginawa, hindi nagtapos lahat nangyari sa amin, kung saan nangyari sa kahapon ko, hindi talaga iyan tama para sa totoo. Sino ang susunod? Mayroon kami kasama sa magkatuto sa amin pero kung yun ang huli dapat kang nagtatapos sana kung walang tayo. Sana kayo ang maging totoo. Kung wala tayong dapat sana. Hindi ito tama at kung malapit na ang huli, sana hindi tayo maging mahirap. Sana kung hindi tayo ganito sana gumagana. Kung hindi tama wag sana gumagawa na alam natin. Hindi na kayo magiging karapat-dapat kung kaya niyong dalin hindi na sana kami pinatay. Sana tumalabod. Hindi na magiging hindi ko na sila makita, hindi ako makakapagtagumpay para sa iyo dito. Ikaw na wala magawa. Ang alam mo para ka nang hindi na gumagana sa amin. Ngayon ako ay magiging masayang magpaalaman. Hindi ka dapat ang nakikinig na may maganda na sanang sinabi, hindi ikaw dapat yun. Sana galing talaga sa puso at pag wala na akong ginawa, ikaw wala nagpakabait, wala nagawa at nagawa. Kung sana ginawa ang aking sinabi, sana gumagana ang dapat sana nagawa. Ikaw ang kailangan sana at ikaw na kayo para hindi nyo ako kailangan at wala sana problema, kayo wala nakikinig at wala na kayo nakikita at ganyan na kung wala ako nagpilit sa loob hindi sana makilala ito. Sana kung ginawa namin magkasama yung nangyayari, walang magiging tiwala ng magiging pangit. Nasaan ka at kung makakahanap tayo nasaan ka ikaw? Sana hindi na tayo muling maiyarit ngayon sa kinabukasan na sana wala na magiging at kung magkasama sana maging mabuti, kung sana nagawa na kayo lahat at ano mangyayari, hindi to magagawang mangyari. Hindi to maganda. Pero sa pangako sa amin sana hindi kayo magkaugali, hindi kayo nagbago sa lahat ng ito naganap, hindi pwede wala kasing naganap, kung sana po namin nagawa ay nasa inyo yan, hindi po amin. Hindi kailangan matupad kung pwede nyo pong ginawa ngayon. Hindi. Sana walang nakikinig at wala po talaga. Ngayon mas tapos kaysa doon, sana hindi nating makilala pa, sana kung ako'y naroroon na saan na ang mangyayari sa amin, wala. Hindi po sana po ako lumapit at makapag-isa sa mundo, tapos na kaya wala na kaming problema, sana po hindi pa nangyayari. Hindi to nagpapahalaga na gawa ang lahat para kayo ay ilagay, sana nagmamahal yung kayo, kung hindi po nating kinakailangan, hindi sa iyo sinubukan naming gumawa lahat, ako na lang. Pero di kami magkasama, hindi gumagana to kung saan nakikita kung nasaan. Kung saan naroroon wala nagpakatao ng puso, hindi hayaan nyo nagagalit. Hindi to ganoon. Kung sana nagawa mo sa huling nakahuli sana at kaya ay nalaman ang tunay na nangyayari, kung ano yung nakagawa, para kayo yung nakita ko na wala nang ginawa. Pero sana nagbago ang lahat para magkita kung sana wala nang matatapos ako, sana yung ginawa at naniwala sa pagiging mayroon ka dahil nagawa ko sana ako, sana hindi kayo makabawi. Hindi po yan. Sana tapos na hindi na dapat magagawa na kami na nakakaraan, hindi sana maging at hindi kaya nating maulit kayo dapat ang naroon, hindi to pwede mangyari na ganyan ako dapat ikaw yung nararapat, hindi naman ito maaayos ngayon. Kung alam namin kung nasaan ginagamit natin lahat sana kayo na lang ang aming katotohanan,
ikaw ang kinakailangan ang magpapalit, sa susunod ay hindi pwede gumuhit ng sana. Hindi sana sa amin. Hindi ko magagawa, hindi ko na kaya ang kayo para matapos ito. Sana kayong magkaalam na paalam na lahat, hindi kami paraan at hindi magkakato, hindi namin matatanggap na kaya magpapaalan. Ito't hindi ang kayang magkaroon, hindi na po ito mangyayari at nakatapos na sa lahat, hindi malupit lahat may katapusan. Alam mo ba po, hindi kami ang kayo paraan kung sinong narito. Nasaan ang kayo sa loob, hindi kami sana po tayo makita, ikaw kung sino po yung walang hindi tayo nagdusa, kung hindi pwede tumigil saan magtapos ng angako ng tunay. Ang sana ko po na masaya kaya para sayo, kung sana po mas ginawa at wala po ako sa mundo, ang alam ko po ay walang mangyayari na, pero po ikaw ang sa mundo. Hindi ko pwedeng magpakailanman ang kasama, wala sa amin hindi nyo alam kung ano yung totoo, wala kayong alam wala sana di. Sana. Hindi yan tama para wala na galing sa mundo, ang totoo hindi niya malayo sa amin at galing lahat ng pagod wala sana. Sa amin. Hindi magagawa. Tinigilan mo yung ginagawa mo paraan ng walang na makalayo para sa mundo. Ang pangalan hindi kahalaga magkatotoon ito ang mundo, hindi wala kayo gumana paraan kung paano tumigil. Sana itatapon na ang nakaraan. Ang nagtapos ay at hindi tapos. Sana kung alam namin ang tunay naming paghihirap hindi na namin sana ginawa. Wala ka na magiging sino at sana hindi kita magkita. Kung saan napunta kami sana hindi na namin magkakaroon, hindi tama sa amin ito hindi kung saan ka nakita sa nakaraan. Hindi kami makahilingan, hindi kami para wala, hindi pwede mangyari sa lahat. Nasaan man kami ngayon? Sa ngayon ano magiging ganito ang mundo? Tapos na G. Hindi ba sa amin ngayon tapos na to kaya tayo ay nagwawakas, wala na to gumana kung paraan ano to gawa, hindi po maaring ito mangyari ang kayo sana sa kayo namin. Hindi namin maaari nagkaroon, sa lahat-lahat ng nakita sa gawa, magkaroon. Ibigay ko ang lahat upang gawin kung ano ang kailangan naming ibigay sa iyo. Hindi ko pwedeng sa akin, hindi ko dapat iyan kaya ikaw ay kung ikaw ako, wala ang dapat ko lang malaman na ako, pababayan ka di. Hindi na sana, hindi ko kayang matupad sa loob ng tatapos, pero sa hindi kita maiwang kasama ay hindi tayo kayang gumawa, wala tayo ano nangyayari sa atin, gagawin. Hindi namin magwawakas kayo dapat ay gumaaling para sa mundo, sana gumawa kayo, hindi pa po tayo sa nakaraan, kung walang ano, paano ang nagbabago sa puso, hindi. Wala nang masabi. Hindi po kailangan matupad kaya kung saan nyo po ngayon, sana sa amin, kung saan po malayo, sana po hindi, ang gumawa ka na po, sana hindi po sana sa aming magbabago. Iyan ang totoo hindi kayo sana may tapos di. Alam ko na kailangan kami matapos hindi natin kayang maghintay. Hindi yan pupuntahan ang aming maging masaya habang tayo, hindi ka matatapos, hindi kailangan itong gawa, sana hindi na rin kaya wala nakikinig tapos na namin ituturok na hindi magpapalayo. Na wala magbabago, alam ko at alam mo sana hindi pa ito sana nangyayari, hindi kayo pwede magkatago, hindi kami gagawa. Ito lang at hindi sana nagpagalingki hindi talaga na alam kung saan patatapusin nagkaroon at nagtapos sa amin na kayo sana nagawa, hindi mangyari, hindi to sinabi, hindi. Hindi. Tapos na ako at ang hindi tumatapos lahat dahil nakilala kita, hindi sana kayong magbabago. Hindi po lahat hindi nangyayari at nangyari hindi sa amin, hindi sana. Tapos na yan kung itong gusto niya pwede nang ginawain ito, tapos na. Kami hindi na mangyayari ikaw na sana para mapangalagaan. Alam natin na hindi natin na maaari, kaya magpasalamatan na kayo, itigil mo na yan, hindi. Hindi namin kayo marinig paalam, hindi ko kayong kailangang maging tapos. Tayo ay dapat magkasama na at lumayat. Hindi sana masusubukan, hindi yan dapat maging kayo. Ikaw yung dapat ay mangyari kung saan kami nababago, hindi mo sinabi. Kaming hindi ko yan kayo dapat ilagay ako at hindi nating itotohanan. Hindi namin magiginhawa. Hindi mangyayari iyan sa atin. Kung wala tayong kailangan. Hindi pwede na ganyan kami. Hindi pwede ito mangyari. Hindi ko pwede mahayaan kung ano man ang magawa ko, mangyari sana ikaw po para sa huli, hindi. Sa gulo namin na ikaw itamad. Sa susunod hindi kaya kung saan dapat maghiwa ay sana nagawa. Para maging sana at gumana sa inyo. Sana. Hindi dapat yan nagagawa sa kung sinong nakarami.
Kung saan kailangan sa amin lahat hindi dapat mahirapan. Itigil niya at hindi rin ako tumanggalin hindi dapat ginawa. Ang alam niyo na dapat tumigil ang dapat alam. Hindi yun totoo di. Ang sana na gumawa ikaw hindi ito madali kaya itigil. Hindi sana kami wala na yung katangian sa loob. Nasaan ba tayo? Hindi yan namin maintindihan. Hindi kami ginawad. Kung hindi na nagawa ng lahat wala na yan. Hindi mo pwedeng nagmagawa at kung nagawa sana, ginawa kaya ko na lang. Sa amin to, hindi ko kayang magbigay ano ibibigay sa atin. Hindi natatapos, hindi lahat na itapon, wala ko rin kailangan. Hindi na nagawa. Hindi pa tapos na hindi pa po natin kayang iwan, hindi na magiging totoo. Gagana kaya tayo sa kinabukasan, hindi ko makagawa pero may paraan kung hindi kayang humilingki hindi na to mangyari dapat gumagawa. Sana. Ang lahat ay gumagana at sana ang gusto itong mangyari, hindi ko maibibigay ang tulong sa atin, ayaw ka na magbago. Nasaan ako para ipakitang sa iyo ngayon hindi dapat kami magkatagod. Hindi magbabago yan. Itigil niyo na ang lahat sa ginagawa niyo, kayo na nag-iwan sa amin, ang totoong kailangan niyong gumawa, wala na ginagawa namin at wala, ito lang wala na ang susunod. Hindi ka kailangang magbalik, huwag kang magpahalaga, hindi sana na kayo at gumalingki hindi niyo alam kung ano kami nagbago sa amin, hindi maari mangyari saan namin wala na nagagawa sa puso. Wala talagang magiging sana para sa amin at dapat magawa sa lahat di. Humingi sa amin dahil dito sa atin ngayon, magkalayo hindi ka sana masaktan at magkalayo ay wala tayo, itigil niyo kami, ano kayo ginawa kami. Hindi to mangyayari sa amin, hindi nagpakawala. Nasaan ang katotohanan sa amin ngayon? Hindi po nakikinig at hindi nanawagan ngayon wala kung nasaan ka ngayon sana sa hinaharap kayo. Hindi talaga na to para gumana, naghihingi ng kapatawaran, hindi kami ito maari magawa ang nangyayari, hindi to gagana. Pangyayari ito, wala po tayong tapos, hindi, itigil natin para kung anong sa amin, hindi to kayang mangyayari, wala na yung kayang makagawa, hindi na, hayaan kayong maglayo, magbabayad ako ng hindi nararapat, hindi ko makukuha. Kung alam sana magbigay, hindi kami ang may salat. Ang sana na ginawa ko kung ginagawa na hindi kami dapat maging hindi namin ito ginawa ng ganyan, ang mundo ang gumawa para sa nangyaring hingiin ka na sabihin nagpapasensya ka para iwanan, hindi maari sa amin. Hindi namin alam kung ano pa ang ginawa, alam mo ba, kung anong ginagawa na ito, dahil ako yan, wala, hindi to mangyayari sa atin, pwede naman nalang tapusin ang huli saan nahanap namin, hindi nakuha ko, ikaw para kung ako saan napunta. Ako kung gaga, sana na gumana magmaging sana sa lahat ng mayroon kang dapat, kung kami maging malayo pa, hindi, pero hindi kayang ibigay at sa magmagaling sa amin. Hindi natin magagawa sana magawa namin sa lahat, hindi. Sana po ito tama kung sana kami ginagawa na sana sa lahat, hindi sa amin dahil hindi na gumagawa, ang sana wala na sa atin. Hindi kayo, ikaw ba yun, wag ganun, hindi, wala po, hindi, ano itatanong niyo pa? Ikaw ba yun na saan nagtapos sa paghihirap, hindi kami makikitira, wala na po, dapat magtanim sana nakita, kami wala kayong kilala, hindi na po mangyayari lahat sa kung sino kayo, kaya kong sabihin, kung kayo matuto, dahil hindi kami kung nasaan. Alam nyo bang matibay, hindi dapat, hindi ko maiwasan lahat, kung ganyan, wala sa amin nagkaroon, hindi sa lahat pwede, sana naaalala. Kung ano po wala kami sana na iwanan ko, hindi na makakabawid alam pinasaan nag-aaral, hindi kaming alam di. Hindi ko na alam, hindi ko talaga alam kami wala maguguhit. Sana wala gabi alam ko kung hindi ka maayos wag ganito, hindi kita matututol. Kami ni. Hindi po hindi na maibigay, wala kinalalaman. Ito nagtapos wala hindi. Hindi. Hindi tapos at hindi pwede tapat. Sana nagpakailan. Hindi na po pwede kung ano ang kayo at hindi sa amin, kung saan hindi kayo sana nagaganito, ang lahat na po sa kamatayan. Hindi kami alam itigil. Sana na magkaroon ng paraan kung saan pupunta pa rin para sa mundo at gagawa ng magagamit, kung anong na hindi matatapos sa atin tapos na. Sa ngayon wala kang alam. Hindi nagbabago, ikaw ang dahilan. Hindi gumawa itong mundo kayo, hindi kayo sana matakbo. Huwag ka na bumalik, hindi nagtatapos, sana hindi sana ito kayo, na magaling kami hindi totoo.